Breaking news po. Ito ay eroplanong papunta ng Pilipinas. Isang eroplano ng United Airlines na umalis ng Narita Airport, Cebu ang nag-emergency landing sa runway ng Kansai Airport. Ayon po sa Kansai Airports, ang United Airlines Flight 32 na umalis ng Narita Airport bandang 5:20 PM at patungo po ito ng Mactan, Cebu Airport sa Cebu Island, Philippines ay nag-emergency landing nga sa Kansai Airport's runway makalipas po ang alas 7 ng gabi. Ang lahat po ng pasahero ay lumikas gamit po ng emergency escape slide na kilala bilang shooters. Ayon naman po sa Osaka Civil Aviation Bureau ng Ministry of Land and Infrastructure, Transport and Tourism, isang warning sign lang po ito ng sunog na nagpapahiwatig na nagmumula po sa may cargo hold ng naturang eroplano. Pansamantala muna pong isinara ang runway kung saan lumapag po ang United Airlines. Meron na pala ngayong United Airlines. Ayan po. So, yun lang po ang ating latest chika for today. At maraming salamat po sa panonood. At shoutout din po pala kay Ma'am Leonora. Ayan. Sabi po niya, ayusin mo ang pagbabalita mo. Bakit ganyan ka magsalita? Iayos mo ang pagsasalita mo. Ma'am Leonora, ang tangi ko pong masasabi sa inyo ay ganito po talaga ang boses ko. Hindi ko na po ito may sasaayos. Ganito na din po ang lakas nito. At hindi lamang po kayong nagko-comment ng ganyan. Marahil po ay hindi nyo gusto ang aking boses or ang aking pagkatao bilang po nag-share po ng balita sa inyo dito, maaari nyo pong i-skip ang aking video. Ayan. Itinatranslate ko lang po itong balita na naka-Nihongo. Kung kayo po ay nasasamaan sa aking pagbabalita, wala pong problema. Alam nyo ma'am, hindi lang po kayong ganyan. Ako po ay parang feel ko po ay nakatatak po sa akin talaga na maraming nagagalit sa aking boses or sa aking pagkatao, ma'am. Ayan. Ang bata pa po ako, ganyan na po. Parang silang galit dahil parang minsan nga may nang-away sa akin nung bata ako. Sabi niya, tinatawanan ko daw siya or kasi mataba siya eh. Hindi ko naman siya tinatawanan that time. Guys, minsan munti ka na mapaaway yung tita ko sa kanya. Tinatawanan ko daw siya kasi mataba daw. Para daw sinasabi kong mataba siya. Pero, yun ma'am kasi, ang itsura ko kasi ma'am, para kasing, ang dating ko sa ibang tao ay para akong sarkastiko. Para akong mayabang. May nagsabi nga po sa akin na mayabang, marami na po. Pero ma'am, wala po akong yabang sa sarili. Wala po akong may pagyayabang dito sa mundo. Kasi wala po akong yan. Wala po ako ni isang yabang. Pero marami po talaga, hindi lang po kayo ang naiinis sa akin. Hindi po ito tungkol sa aking balita. Marahil po ay naiinis po kayo sa aking pagkatao. Dahil hindi nyo po gusto ang aking boses, ang aking pagbabalita, lalong-lalo na po ang aking mukha. Alam ko po yan na nakakaasar po yung aking pagmumuka o ng aking pagsasalita din, aking ma'am, pagsasalita din. Last time din, meron din nainis din sa akin dahil sa comment, dahil sinabi ko na ma'am ay sir pala siya. So, yung mga ganito guys, napakasimpleng bagay, ay galit na galit sila sa akin. So, ang tawag ko nga ay, baka may anting sa galit sila sa akin. Pero wala akong magagawa ma'am kasi ito na po talaga yung aking boses. And kahit magdahan-dahan po ako, masakit pa rin sa pandinig ng iba. Meron namang iba na natutuwa, marami na natutuwa, at marami din po kayong naiinis sa akin. Pero wala po akong magagawa dyan dahil ito po, kapag po ako'y gumagawa ng balita,
at napanood ko sa TV. Yan po, actual po ako nakatutok sa TV. Pag narinig ko po yung balita, dire-diretso ko na pong kinukunan ng video, dire-diretso din po ang aking pagsasalita. Kung nagkakabulol-bulol man po ako, ay dahil yun sa hinahabol ko yung oras na 1 minute and 30 seconds. Ayun po guys. Kasi po hindi na po ako nag-e-edit. Dire-diretso na po ito. Ito rin po, itong video ko na ito, kapag po in-upload ko ito, dire-diretso na po ito. Wala na po itong edit. Hindi ko na po binabago yung tono ng aking boses. Ang tanging binabago ko lang po dito, yung ingay. Tinatanggal ko po yung masyadong ingay, yung ingay ng aking paligid. Pero hindi na po ako nag-i-edit pa ng iba-iba. So, kung minamasama nyo po yung balita ko, malaya po kayong skip at wag nyo na po akong panoorin. Yan lang po. Wag na po kayong mag-comment ng masasama at doon sa mga basher ko, bahala kayo. Hindi ko naman kayo kinagagalitan na kayo nagko-comment sa akin na masasama kasi right nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung kayo ay walang respeto sa kapwa, eh paano kayo re-respetuhin? May balik din naman yan sa inyo. Ako, ito lang ako, nagta-translate ako ng balita para sa mga Pilipinong hindi nakakaunawa ng Nihongo. Dahil po itong isineshare kong balita dito ay Nihongo, hindi po ito Tagalog. Tinatagalog ko lang po ng aktual. Kapag po, sabi ko nga sa inyo, once na nakita kong balita, tatanggalin ko lang ang sound dito at ratatat na po ang aking bibig. Ganun na po. Wala na po yung edit-edit, wala na po yung sintabi pa sintabi. Kung ano ang laman ng balita sa TV, kung ano yung nabasa ko, kung ano yung narinig ko, yun na po ang iniraratat ko dito sa TV. Ito nga lang po, binasa ko ito para po ito ay malinaw. Itong sa Kansai Airport. Ayan. So, yun po ma'am. Kung nagagalit po kayo, pasensya na po kayo. Wala pong personalan. Translation lamang po ito. At sabi ko nga sa inyo, nagmamarites lang ako. Kung walang marites, malilate kayo sa latest. Thank you so much for watching.